Yung good evening mga biyan, Jay Doramdos ng Kims. May flex na ako sa inyo. Nag-open tayo kahapon ng 90 kilograms Class A Korean Bale na men's t-shirt mga biyan. So, yung i-flex ko sa inyo, selected na to mga biyan. Hindi ko napapakita lahat-lahat kasi more or less nasa 500 pieces yung laman ng isang bale. Meron ako nakuha na selected na almost 200 pieces. Pero sa 200 pieces na yun mga biyan, sinelect pa natin yun. So, nakakuha tayo ng 85 pieces na damit na pwede nating, sa amin, na pwede kong i-market ng 150 to 300 kung suswertehin. So, ibig sabihin, sa almost 500 pieces na laman ng isang bale, 200 pieces yung selected natin, tapos sinelect pa natin, nakuha tayo ng 85 pieces na solid na items na i-flex ko sa inyo. Yung presyo ng mga damit na to mga bin, based sa mga previous na mga damit na nabenta natin. May idea na tayo kung magkano ko siya pwedeng i-out. Yung presyo ng bale, mamaya sabihin ko sa inyo. Sa quality, pwede na. Sa quality, pwede na siya mga biyan. Parang class A siya, parang class B siya na US bale. Pero yun nga lang, yung pinagkaiba, yung mga brands na nandito, hindi mo siya madalas makita sa US bale. Kasi yun nga, sa US bale mga biyan, more on mga Gildan, Hanes, Fruit of the Loom. Yan yung mga nakukuha natin doon. So kahit hindi sila branded, ng mga promo shirt na sila, yung quality, solid. Dito, kung mga Korean brands or China brand yung nakalagay sa etiketa, maninipis sila. So, pero don't get me wrong, sa presyo niya, pwede na mga brand. Kasi marami rin tayo nakuha mga plain. Yung plain, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi nakaseparate na yon. Based sa mga live selling natin, yung plain ko mga biyan, binibenta na natin ng 50 to 80 pesos isa. So, sa amin, ginawa ko na lang na bagsak presyo. Sinama ko na sila sa mga damit na pwede kong ibenta ng 50 to 35 pesos. So, yun ang yung pinaka-set natin mga biyan sa 500 pieces. May sineperate na ako na 300 pieces na pwede kong ibenta na bahala na. Pwede ko na siyang ibagsak presyo ng 35 to 50 pesos. Sa 200 pieces naman na na-select natin, meron na ako ditong higit 100 na pwede ko siyang ibenta ng price range 50 to 75 pesos. Tapos yung 85 pieces na pwede natin ibenta ng 150 to 300 kung suswertein. Papakita ko na sa inyo yung 85 pieces mga biyan. Ito na sila mga biyan. First time natin mag-try nito. Yung bodega, kung saan tayo kumuha, sila yung pinagkukunan ko noon ng toys way back 2020. Pero parang nag-change na sila ng location, pero yung contact natin same pa rin. Pero hindi ko pa siya pwedeng i-share. Hindi ko pa siya pwedeng i-share sa inyo mga biyan. So, confirm ko pa kung okay lang na i-share yung bodega nila. Kasi nga, bago lang sila doon. So, respeto muna natin. Pero sa ganitong laman na nakuha natin mga biyan, pag may budget, pag meron nito, or pag may budget, or okay na rin naman yung punan, ito pa rin yung kukunin namin. Pag walang maruti na bale sa bodega mga biyan. So, again, ito pa rin yung kukunin namin. Kasi sa quality, hindi siya yung katulad ng ibang Korean bale na pag binuksan mo mabaho, tapos yung ibang damit makikita mo used na talaga, yung mga base sa mga nakita ko na comment na sa mga murang bale ilan lang yung mga branded tapos lahat daw basura na. Pero hindi, iba to mga biyan, iba to. So ito yung mga example ng nakuha natin mga biyan. Actually may mga branded pa tayo na nilagay ko sa 75 to 100 pesos, marami pang branded. So ito, meron tayo ditong Adidas mga biyan. Mix, may mga konting sando, yung laman ng isang bale. Meron tayo ditong National Geographic. Yan tignan nyo. Bago pa sila mga biyan, bago pa. Yung mga selected natin, okay pa yung quality. New Balance, yung mga crack print, yung mga fade, sineperate ko na. So dito, yun nga, yung price range natin, pwede ko na siyang ibenta ng 150 to 300 kung suswertein. Puma, okay na to. 16,500 yung presyo nito, parang dalawang class B na US bale. So parang kung isipin nga yung class B na US bale ngayon nasa 9,000 plus or 10,800. So mas mahal pa rin. Billabong, yun nga lang, yung mga brands na nakukuha natin minsan na solid sa US bale. Actually, dito rin naman. Yung nakukuha natin sa US bale, yung hinanap natin, Adidas, Under Armour. So, dito rin naman. Yung hinanap ko dito, mga biyan, sa bale na to, yung mga luxury brands.
or mga Carhartts 2C, yun yung habol ko sana dito. Pero wala. Pero yun nga, okay lang naman kasi maganda rin naman yung quality. Yung mga selected natin, pinamplano naman ni Mrs. na i-live selling na lang. Kasi pag sukayan to, yung pwede mong ibenta ng 200, minsan 150, 180 lang. So, yun. Skate natin yan. Yan, no? Tulad yan, Beverly Hills Polo Club. Sinelect na natin yung selected mga biyan. Merong guess. At least kung hindi ko man siya yung ibang damit, ma-out natin ng 250, 300. Yung iba, kahit na hindi natin mabenta ng 150 or mabenta lang natin ng mababa sa 150, okay lang kasi babawiin ng mga solid yung na mga items na pwede nating ibenta ng 200 to 250. Fila. Kasi ito kung ilalagay ko to sa ukayan mga biyan, yun na yung pinaka-presyo natin doon. Adidas, tignan nyo, bagong-bago yan. Oh. Nakikita ko sa mga ukayan sa Bacolod, binibenta to ng 200. 200 pesos yan. Yan o, Nike, Burda. 200 pesos. So kung ila-live selling natin, pwede natin paglaruan yung presyo. Na hindi tayo mahirapan sa pagbawi ng puno. Siyempre, imagine 16,500 mga biyan. Nakuha pa tayo ng Jordan. Yan o. Meron tayong Puma. Ito may Loewe tayo pero di ako sure if legit yung Loewe natin. Ito kung legit, pwede pa yung 500. Okay na sa 500. Nike. Tignan nyo yung quality ng Nike mga biyan. Okay pa siya. Okay pa to. Yung quality ng damit, mas okay pa to. Kung familiar kayo sa Cherry na branded t-shirt, yung quality nito mas okay pa. Yung quality ng damit yung quality ng damit hindi sa brands. Yung quality ng damit mas okay to compare sa Cherry na branded t-shirt. Na B lang B. Yung class A hindi pa naman natin na-try yung yellow paper tag. Ano? Adidas, may stain lang siya. Yan. Abercrombie. So nagtanong pala nung last sa black printed t-shirt na nabuksan natin, nagtanong na kung yung TIG 50 na binagsak presyo natin kung okay po yung quality or ano yung color rate, bago po yun. Yung quality ng black printed t-shirt mga biyan, solid. Kung quality lang yung pag-uusapan, solid yun. Mga bago yung TIG 50 pesos. Yung ibang customer ko sa ukayan, nung nalaman nila na 50 pesos na yung mga black printed t-shirt, nagugulat sila ba't daw mura. Siyempre, sabi natin, na na-select na natin, nabenta ko na ng nabenta ko na ng tamang presyo yung mga selected. Kaya binagsak presyo natin agad. The North Face. Yan. Ito, hindi ako masyadong familiar sa brand pero maganda lang. Tapos ito, mga biyan. Kanggol. Minsan lang yung lumabas. Sa amin kasi US Bale tayo. Ito, sinapirat ko lang kasi Harley Davidson yung print. Tapos ito, another North Face. Ganda pa yung quality mga biyan. Ito, Project Stay Unique. Ganda lang ng design, ganda ng print. Pwede pa yung 150. Meron tayong Tommy Hilfiger. Meron tayo ditong Nike. Ano pala mga biyan, yung laman nito may mga mix na jersey. May konting sando. Tapos may mga kasamang jersey na pang-akyat ng bundok. Meron kasama to mga biyan. Ito, Adidas. Ito Adidas ko, di ako sure if legit, parang off. Yung ibang, meron dito na sama ng mga branded like Adidas, Nike na off. So double check nyo lang. Malalaman nyo rin naman. Pero may isa ako ditong pinalegit check kasi yung quality parang legit. Pero sa tag nagdadalawang isip ako. Pinost ko sa page natin, Kim's Ukay. Yun, may mga nagsabi na off. NBA yan mga biyan. Montbell. May Montbell tayo. May Supreme pero fake ata to. Di ako sure. Supreme yan Supreme. Mga Adidas natin, solid ng quality. Adidas. Meron tayong Shaka wear. Ako kung magre-restock ako ng t-shirt, ito pa rin yung kukunin ko. Merrell. Sa white printed t-shirt, syempre US tayo. Sa black printed, syempre US tayo. Viva Studio. Honest na lang kung may makapag-timbre sa atin kung yung ano talaga, yung ma-branded na bale, kahit na Korean bale siya, pero ma-branded, tapos yung quality okay, maski kahit mahal, siguro pwede nating i-try. Pero yung mura siya, tapos sasabihin na may branded, tapos mura siya, nagdadalawang isip ako kasi, yun nga, nasanay tayo na nagbibenta tayo ng murang damit sa ukayan, pero yung quality, panalo pa. Kahit ipang mall nila pwede. So, yung bintana natin doon, 50, 35 pesos. Tapos,
Yung kung kukuha tayo ng mga Korean Bale na, yun nga, parang used abuse na yung mga damit. Tapos ibenta mo ng 35, 50 pesos para mabawi mo yung puhunan. So, para sa akin, hindi worth mga ben. Mark Gonzalez. Yung nga, nasanay kasi tayo sa magandang quality ng damit. Fila. Kaya binabalik-balikan tayo mga ben. Hawkstar. Kita kasi nila na mura lang yung damit na binibenta natin. Pero yung quality, pang mall na. Binpol, imagine na yung iba, yung arrival, 85 pesos yung bagsak nila. Sa amin, kaka-open lang katulad nito. Pagdating sa Ukayan, 35, 50 pesos lang. So, basta yun lang yung pinaka-target ko. Ma-out ko lang sa tamang presyo yung mga selected. Goods na tayo doon. At least win-win situation. Maka-avail ng magandang damit yung mga naghanap ng mababang presyo. Tapos maka-avail din ng magandang presyo yung mga naghanap ng magandang damit. Mga biyan. Or mga branded na damit. Born Hiker, oversize, pang 2X ata to. Ganda na ito. Di-display ko sana to sa Ukayan, pero nagdadalawang isip pa ako eh. Nike, kasi syempre kukunin nila ng mga selector yung mga solid, ay yung mga may market sila. Tapos hayaan na lang yung mga ibang damit. So sabi ko, ano ko muna, papaalam ko muna kay partner na ila-live ko na lang to. Adidas, total 85 pieces lang naman to. Kanina nag-live tayo, so kaya yung mga windbreaker. So kahit paano, nabawi agad yung puhunan. Pero hindi ko pa siya na live. May mga nabenta lang tayo kahapon kasi sineperate ko na yung mga bagsak presyo. Adidas. Ito, Vincon. Sineperate ko lang kasi maganda lang yung quality. Maraming magandang quality mga biyan sa Korean Bale. Kung yung mga Korean made na damit, maganda minsan yung quality siya. Kaso yung nga lang, hindi tayo familiar. So sabihin natin na fake yan. Pero kung sa kanila, okay naman, parang mga local brand sa kanila. Ito, Subway X Fila to. Subway. Collab sa Fila, mga biyan. May vitamins tayo. Kaso fake lang ata to. Walang wash tag. Or walang tag. Fade na. Walang tag eh. Manting Adidas. Yan o. Adidas yan mga biyan. So, kayo na umusga kung okay ba. Kayo na umusga mga biyan kung nag-open kayo ng Korean Bale. Same rin ba yung mga nakukuha nyo or same rin ba yung quality? Ano, Black Yak, meron tayong Merrell, ano, Colon Sports. Ito yung mga Nike natin. Nike, yan. Nike yan. Benta natin ng 150 lang yan. Nike, may Burberry tayo. Burberry tayo kaso fake lang. Sa mga Korean Bale kasi lumalabas yung mga luxury brands eh. Yan, Marvel, another Black Yak, yan. Ganda pa kasi yung quality, bago pa yung Black Yak. Tapos ito from Basic Plus Unique, Alone, Master. Ito din sineperate ko kasi maganda yung quality. Meron kasi mga miner or buyer na naghanap ng mga ganitong klaseng damit, mga biyan. So sineseparate natin. Ito Adidas oh. Ganda ng logo nyo. Simple yung logo. Meron tayong Jordan, shoebox na Nike. Meron tayong Nautica. Ito, Duo Dry. Sineperate ko lang kasi maganda yung quality. Kahit 100, 150 lang yan. Goods na yun. BKBT. Yan. Tapos ito, kung Mercedes-Benz na tags to, or basta nakahawak na ako nito eh. Same design. Nakalimutan ko lang kung ano yung tag nun. Meron tayong Uniqlo. League of Legends na Uniqlo. Ito, Gun 3 by Marie. Hindi ako sure kung Lux brand ba to. Gun 3 by Marie, pero yun nga, maganda yung quality nito. Nakita ko sinerch ko kanina, mahal yung mga damit nila. Tapos ito mga biyan, Adidas to. Adidas yan. Meron tayo ditong Adidas. Ito sineperate ko rin kasi maganda rin. From Ray Fikers. Tignan nyo yung bakit. Nice oh. Nice. Ito center swoosh na Nike. Mga biyan. Meron tayong Discovery Expedition. Yan, mga Discovery na yan sa Korea. Yan lumalabas. Ito pa. Na-live ko na siguro yan dito bukas. Zeus jeans. Ganda ng print. Meron pa tayo dito. Yonex. Kuha tayo ng Yonex mga biyan. Bago pa. Meron tayong Fila. Ito sineperate ko kasi nagagandaan na ako sa design. Dax yung nakalagay. Dax yan mga biyan. Yan, mga dry fit yung tela. Meron tayong Puma. Yun oh. Tapos ito Camel. May nakita akong crew neck nito.
or I mean long sleeves, high 5 din yung etiketa, camel, nasa 7,000 yung benta niya. 7,000 pesos yung benta niya. Kaso long sleeves. Pero ito, hindi ako sure. Tapos ito na siya mga biyan. Ito na yung fake na Nike natin na nakuha. Ganda sana kung legit lang to. Oh. Sa condition, pwede ko itong ibenta ng 500. Pero wala eh. Fake daw. Pero pang PSG, solid pa rin. Yung size nito parang big size eh. Parang large to semi-XL. Kaos na Uniqlo. Meron tayong Under Armour. Adidas. Ganda to pang running. Adidas. May Umbro tayo. Yan, Umbro, Adidas, Champion. Ano pa ba? Meron pa. Champion and Marvel, CEO of Stark Industries. Yan siya mga biyan. Yan siya. So 85 pieces to mga biyan. Sa tingin niyo ba okay mga biyan? Kasi sa amin, yung 85 pieces na to, kung mapa-out ko siya sa tamang presyo, bawi ko na yung puhunan sa bail. Kung tamang presyo lang ha, kung tamang presyo. Pero syempre hindi natin may iwasan na minsan bigay mo na presyo 200, mabibenta mo lang ng 150. Pero syempre ready tayo dun sa mga ganung senaryo mga biyan. So ito sa mga biyan. Ace Trading Company. Sana nakatulong. Peace.